nung sa legacy ni Isko Moreno. Yun. Sa matter of fact, hindi lang sa district ko. Sa buong Manila, napansin namin yung endorsement ni Yorme. Yun talaga yun. Halos lahat ng kandidato ng Asenso Manileño. First time yun. First time nangyari sa Manila. Oo. Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang po na manood, please click mo na yung Jeremy's TV Manila. Anyway guys, wala nang pong bayad, libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright? Thank you very much po. Sa topic natin yan po today's video, Congressman Crocs Roland Valeriano, pinupuri noon si Yorme, inaatake niya ngayon. Yan guys, yan ang mainit na ating pag-uusapan. Na kung maalala nyo, di ba, sa mga nakarang araw, itong si Mayora at saka itong si Chihuahua, banat ng banat kay Yorme. Di ba? Ganon din si Crocs Roland. Di ba? Magtandem pa sila ni Mayora, pinagtulungan naman siya. At ngayon, guys, naglabas siya ng sarili niyang statement. Itong si Roland Valeriano tungkol sa pagbanat kay Yorme. Pero bago yan guys, siyempre wag po natin kalimutan ang effort ng mga Iskonians na patuloy na sumusuporta sa ating channel. Lalo na yung mga taga Maynila at yung nasa labas ng Maynila, lalo na yung nasa abroad at iba't ibang dako ng ating bansa. So, dalangin ko po ay nasa mabuti kayong kalagayan. At sa mga Iskonians, mabuhay po kayong lahat. Love, love, love! Hey guys, so yun, pampagod vibes lang yun. So yun na nga guys, itong si Congressman Crocs Roland, talaga namang matindi ang kanyang banat kay Yorme. Yan guys, nag-post kasi siya sa mismong actually senior ng Asenso Manileño to. Ang nakalagay dyan, Angas Maynila. Yan ang kanilang nakalagay na title dyan. So ito yung mga statement niya, di ba guys? Matindi ang kanyang mga binitawang salita dyan. Kaya ang title natin, pinupuri siya noon. Binabanatan ngayon si Yorme. So narito guys, yung video na kung saan noon, nung pagkapanalo pa lang nila, in-interview nitong kasama nating Iskonians, itong si Mark Gamboa, na ngayon ay tumatakbong bilang senador guys. Kung may bakante pa kayo, 12 naman yan. Iboto nyo na itong si idol model of Manila. Yan, si Mark Gamboa. So, in-interview niya guys, kung ano ang masasabi niya pagkatapos nilang manalo. Sobrang saya nitong si Crocs Roland. Diba guys? So, narito panoorin nyo kung paano niya purihin si Yorme at ituloy natin ang ating reaction, right? And nandito na po ang video. Pasok, Mark. Yung po mga nakasama ni Yorme Isko during the last 3 years sa kanyang termino bilang alkalde ng Maynila, kasama ko po of course napakahusay congressman ng District 2, Kong Roland Valeriano. Kamusta po? Basta po, magandang hapon po at sa lahat po ng nanonood kay Mike Models of Manila. Ayun po. Una po, gusto ko munang i-congratulate kasi po sa distrito ninyo, talagang very overwhelming yung pagkapanalo ng Asenso Manileño. Second term, tsaka halos lahat po, 5 sa 6 na kandidato ko na konsihal, nanalo. Tapos si Mayora, wala siyang barangay na natalo sa District 2. Si Vice Mayor Yul Servo, ganun din po. At ang inyong lingkod, more than 27,000 ang nilamang ko. Congratulations po. I think that's a really good testament po ng nung sa legacy ni Isko Moreno. Yun. Sa matter of fact, hindi lang sa district ko, sa buong Manila, napansin namin yung endorsement ni Yorme. Yun talaga yun. Halos lahat ng kandidato ng Asenso Manileño. First time yun. First time nangyari sa Manila. Usually, may nananal 24, 23 councilor. Pero ngayon,
34 out of 36 councilor. Mabigat yun. Bigat. Tapos 6 na congressman sa 6 na distrito. I think 6-0, no? 6-0. First time sa natatandaan ko mula nung after revolution. Ngayon lang nangyari yun na 6 na congressman ng isang partido, nanalo. No? Galing, ang galing. So, tingin nyo po, sa mga naging proyekto ni Yorme Isko, ano yung mga tumatak sa inyo tsaka sa mga kadistrito nyo? Bakit po mahal na mahal si Yorme sa Maynila? Evidently naman 360 degrees na turn around talaga yung Manila. 180 degrees pala. 180 within short period of 3 years. Short period 3 years na bago talaga yung Maynila from talagang nothing, di ba? Wala siya talaga Lugmok. Ngayon, lugmok, anong sinasabi nila? Dugyot. Dugyot. Pero ngayon, nagkaroon ng pride ang Manileño. Nung araw, pag sinabing taga-Sangka, Maynila, medyo nakakahiya. Pero ngayon, proud kami lahat. Even yung mga kaibigan natin sa abroad, pinagmamalaki nila itong Maynila. Of course, laging naririnig yung pangalan ni Yorme ni Isko. At yun yung naging dahilan din kung bakit si Mayor Hani Lacuna, si Yul Servo at kami, nanalo kami. Dala-dala namin yung magandang pangalan ni Yorme sa Maynila. Galing, napakahusay po talaga. Tsaka yung mga proyekto, yung mga pinagawa, yung ospital, mga pabahay, tsaka Na pwede pa lang mangyari sa loob ng 3 taon. Ang galing, no? Considering na meron pang pandemya. Pandemic pa. Ang sinasabi ko nga parati kong nakita ng mga tao na mayaman pala yung Maynila, hindi lang halata. Kaya naman pala Basta alam yung priority. Kung saan alam yung priority. Maganda nga rito, si Yorme, kami, yung Asensya Manileño, talagang pwede mo na sabihin talagang buong buhay namin nasa Maynila kami. At seryoso sa trabaho. Mula nung nakita mo naman siguro si Yorme, mula nung konsehal siya, nung vice mayor siya, hanggang sa maging Yorme siya. Dedicated siya talaga. Halos hindi nga umuwi ng bahay para sa dito sa Maynila. Sa City Hall, doon natutulog ilang buwan. So yun guys, napanood nyo, di ba? Itong si Congressman Crocs Roland, guys, di ba? Social tayo kasi pangit kasing pakinggan pag sinabi mong buhaya sabi ni Yorme, di ba? Huwag yun. Social na lang, Crocs na lang guys, di ba? So napanood niya guys, puring-puri niya. Poging-pogi itong si Yorme. Di ba? Pogi-pogi. At tuwang-tuwa siya, napakasaya nila. Ang pinag-uusapan dyan guys, yung 2022 katatapos lang ng eleksyon. Panalo daw silang lahat. Totoo naman yan guys, panalo silang lahat. Ang sabi niya, di ba? Pangalawang term niya na yan. At ang lahat ng councilor ng buong Asenso Manileño guys, out of 36, di ba? Sa 36 guys, 34 panalo lahat ng councilor. Totoo yan, kahit dito sa amin sa 5th district, walang talo dito kahit isa. Panalo sila. Ganon din sa mga congressman, kasama na siya. Sila Benny Abante, sila Chihuahua, di ba? Sila Ernest Dionisio. Yun, si Ernest Dionisio, yun lang naiwan kay Yorme, guys. Di ba? Sila Irwin Cheng dito sa amin. Panalo lahat. Talagang blockbuster ang kanilang pagkapanalo nung 2022. Kahit daw sa barangay ni Mayora, di ba? Kay Yul Servo, talagang blockbuster talaga guys. Panalo talaga sila. At sinasabi niya, di ba? Record breaking yan. Wala daw siyang maalala, di ba? Na nangyari na yan. After ng revolution daw guys, di ba? Matindi, di ba? Matindi ang pagpuri niya kay Yorme. At meron pa siyang sinabi, di ba? Na dati, pag sinabi mong taga saan ka? Taga Maynila po. Sabi niya, di ba? Kakaya naman, taga Maynila. Ba't dugyot Di ba? Lugmok, sabi niya, di ba? Pero nung pagkatapos, manungkulan ni Yorme, 2019, ay, guys, di ba na? Proud daw sila dahil kay Yorme. Di ba? At inamin niya mismo, kaya sila nanalo dahil sa pag-endorse ni Yorme. Totoo naman yun, di ba guys? Totoo naman yun. Kaya, nagtataka tayo sa kanila, di ba? Dito sa
nakaraang election 2022. Talagang napakalaking tulong ni Yorme sa kanila kaya sila nanalo. Kahit ako guys, kaya ako binoto yung straight nung kay Lacuna, Yul Servo, tsaka yung mga councilor dito, tsaka yung si Irwin Cheng na congressman. Dahil kay Yorme din. Yun ang hatak ni Yorme sa buong kamay nilaan. Di ba? Tapos sasabihin nila, di ba? Lalo itong si Chihuahua, di ba? Na trader daw, taksil, di ba? We bet trade. Sabi ni Chihuahua, di ba? So, ano to, di ba? Pinupuri-puri nyo si Yorme noon. Di ba? Ngayon, bakit ngayon? Inaatake nyo naman itong si Yorme. So, nasaan ang mga prinsipyo ng mga to, di ba? So, mamaya guys, ituloy natin yan. Kaya, ngayon guys, pagkatapos niyang puri-purihan si Yorme, di ba? Pagkatapos niyang ipagyabang, pagkatapos niyang proud daw siya dahil ang Maynila na ayos na, dahil nga kay Yorme, ngayon guys, inaatake niya na. So, yun na nga guys, yung kanyang statement. Ito, babasahin lang natin ha. Tsatsagay natin ng konti to guys. Basahin natin guys. Sabi diyan guys, di ba? Pinagmamalaki. Sa una pala, okay, sorry no guys. Isko considers Mayor Hani Asencio Manileño threats to the presidential ambition he still has. So, sinasabi dyan na meron pa rin daw siyang ambisyon itong si Yorme na maging presidente, di ba? Hindi ba siya qualified? Qualified siya, guys, di ba? So ito na guys, basahin na natin. Pinagmamalaki niya si Yorme daw to. Lamang na lamang siya sa survey. Bakit pa rin ng paninira? Paninira niya kay Mayor Hani Lacuna, sa akin at sa mga kasamahan namin sa pinagtaksilan niyang Asencio Manileño. Guys, di ba? Napakatindi, di ba? Tuloy lang natin. Bakit pa niya kami pinag-aaksayan ng panahon, enerhiya, at pera? Kung sigurado naman pala siyang mananalo, bakit pa niya kailangang magpakawala ng mga trolls, buzzers, at vloggers? Kasama ba ako? Hindi tayo trolls. At tagakalat ng fake news. So, fake news daw ng mga buzzers at trolls. So, yun guys, di ba? Bakit pa daw niya inuubos ang enerhiya? Para kung alam naman niyang panalo siya. Hindi naman inuubos ni Yorme ang enerhiya niya para sa kanila, hindi. Inuubos niya ang enerhiya niya para mamulat ang Manileño, di ba? Sa mga pinaggagawa nila. Di ba? Na kailangan na silang palitan. Di ba? Kailangan na silang palitan. At never ko siyang narinig na siniraan niya itong si Mayor Hani Lacuna. Sino bang unang bumanat? Hindi ba si Chihuahua, di ba? Sabi niya, we betrayed. Pinagtaksilan niya kami. Sumunod na itong si Mayora. Tapos nagpa-interview siya kay Karen Davila, di ba? Na iniwanan niya ako ng napakalaking utang, nahihirapan ako maningil, di ba? Puro reklamo na lang siya. Di ba? Itong si Mayora. At kasama na rin siya itong si Crocs, di ba? Kasama na rin siya dyan sa sinasabi ng kinisirada. Nagsasabi lang naman siya ng totoo. Kaya hindi siya nag-aaksaya ng pera, ng enerhiya. Di ba? Nag-aaksaya, sinisikap niya na bumalik siya sa Maynila dahil yan ang hiling ng taong bayan. Di ba? Na bumalik na si Yorme. Kaya hindi rin siya na-insecure. Sabi kasi dyan, pinagmamalaki niya na lamang sa survey. Totoo naman guys, di ba? Ayan oo, may bago survey. Lalong lumaki ang lamang. Lalong bumagsak si Yorme yan sa kakabanat nyo sa kanya. Di ba? So, narito ulit yung isang statement niya. Ang totoo niyan, hindi talaga siya nakakasiguro. Insecure siya. He still considered as a threat. A political threat to his campaign now. A political threat to the presidential ambition he still has. So, parang baliktad naman na tayo guys. Insecure daw si Yorme, di ba? Baka sila.
nakita nyo naman, di ba? Kapag umikot si Yorme, nagkakagulo, lahat ng tao lumalabas. Di ba? Nakikipagkamay, nakikipag-selfie, sumisigaw ng bumalik ka na, di ba? Yan si Yorme. Paano siya may insecure sa ganung bagay, di ba? Na kung saan ay dinudumog siya ng mga Manileño. Pero pag sila'y lumabas, guys, kailangan pang magtawag, di ba? Sila pa yung lumalapit. Napakaluwag ng kalsada. Hindi sila pinagkakaguluhan. Di ba? At sila daw ay threat. Hindi kayo threat kay Yorme. Si Yorme ang threat sa inyo. Kaya kayo, di ba, nagdadaldal na dyan, di ba? Kaya kayo natataranta. Kaya kayo tira ng tira kay Yorme. Di ba, guys? Yan ang totoo dyan. So, tuloy natin. Itanong dapat ng mga Manileño kay Isko Moreno, sino bang totoong amo mo? Bakit ka alyado ka ngayon ng pwersa ng nakaraang administrasyon? Ang maraming Manileño. Kinasuhan mo ba? Kinasuhan mo ba yung mga tumukhang at pumatay sa mga Manileño? Inusig mo ba ang mga may sala para makamit ang justisya? So, ang tinutukoy niya dito, guys, itanong daw sa Manileño. Hindi pa nga siya nagtatanong, di ba, sumagot din Manileño. Bumalik ka na. Bumalik ka na. Di ba, pinababalik na nga siya. Ba't pa siya magtatanong sa Manileño? Inihintay na lang natin yung May na election. At sinasabi niya dito, parang sinisisi niya nung nakaraang administrasyon. Ang tinutukoy dito si dating Pangulong Duterte, yung tokhang daw. Di ba, yung mga namatay siguro ng mga pinaghihina ng mga drug addict, di ba? O yung mga talaga na tokhang. Parang gusto niyang papanagutin si Pangulong Duterte nung panahon na yun. Kailan ba nagsimula ang tokhang, di ba? 2016 nung umupo si dating Pangulong Duterte. Pag upong-upo niya, nagsimula na. Yun ang kasagsagan, guys, ng tokhang na marami ang namamatay talaga. Di ba? 2016 wala pa naman si Yorme nun, di ba? Wala pa si Yorme nun, 2016. Kasi nung time na yun, 2016 to 2019, ang mayor dyan ay si Erap. Di ba? Si Erap at ang vice dyan, yung kanyang boss na itong si Mayora, Hani Lacuna. Sila yung nasa pwesto. Si Yorme yan kasi kakatapos lang ng kanyang termino. Naka 3 terms na bilang vice mayor, guys. Di ba? So, pag upo ni Yorme 2019, ano na bang status ng tokhang? Ang status ng tokhang nung time na yan, medyo naglalaylo na. Bakit? Kinu-question na sila ng human rights. Marami ng reklamo, di ba? So, hindi na ganun katindi, hindi na ganun na kagaya ng tokhang ng unang 2016, the first 3 years, talagang patayin talaga yun, guys. Marami talaga ang namatay ayon sa record mismo. At ngayon, di ba, dinidinig yan sa Kongreso. Di ba? So, si Yorme, tinutugis niya nga ang mga drug addict, di ba? Nagkaroon nga ng peace and order dito sa Maynila noong panahon niya. Di ba? Pero ang stand ni Yorme, pagdating sa drug war, ay iba. Ang stand niya ay kailangan yung kung pwedeng hulihin yan at ikulong at iproseso yung due process, yun ang gusto ni Yorme. Pero siyempre dahil sino bang mataas, si Yorme o si Pangulong Duterte, natural lang masusunod si Digong dahil nga siya yung presidente. Kaya pagdating sa ganong argumento nitong si Crocs, wala, guys. Hindi sablay yun yung kanyang argumento. So tuloy natin. Palagi niyang binibida ang mga high-rise housing project. So, yung condominium, guys, binondominium. Diba? Na minadali niyang itayo kahit hilaw pa para lang may habol sa kanyang presidential campaign. Pero ang mga proyektong yon ay puro mga bugok na itlog. Grabe, hindi, di ba? Bugok daw. So, ibig sabihin, masama pala yung ginawa niya. Ito po ang katotohanan dyan. Nilinlang lang ni Isko ang mga Manileño. Manileñong pinatira niya sa mga housing projects. Nakasaad sa mga kontratang pinirmahan ni Isko ang mga nakatira sa housing project niya. Hindi kailangan magiging may-ari ang units
ang mga nakatira doon, kahit pa buwan-buwan nilang itong pinagsusumikapang bayaran. Kaya nga, mga assignees lang ang tawag sa nakatira doon. So, unang-una, kasama kayong nag-approve dyan, di ba? Bakit ngayon lang kayo nagsasalita ng ganyan? Bakit hindi kayo tumutol, nag-object nung panahon na pinapasa pa lang yan? Kasi, di ba, sa konseyo yun pinapasa, guys. Tapos, sinong mag-a-approve niyan? Natural ang presiding officer. Sinong presiding officer? Yung vice mayor, si Mayora. O, bakit hindi nyo tinutulan ng time na yan? Diba? Bugok pala yan. Sa itlog na bugok pala yan, guys. Diba? Ang sama pong pakinggan. Sa totoo lang. At ang diskarte kasi ni Yorme dyan, na-explain na yun eh. Hindi ba nila yan na, diba? Kasama sa dapat nang i-explain yan eh. Kaya hindi nila pag-aari yan. Bayad lang ng bayad. Ang agreement dyan, kaya ang assignees, parang lifetime na rin yan. Hanggang gusto mong tumira dyan, sa'yo yan. Hindi ka paaalisin dyan. Ngayon, yung binabayad nilang 2,000, alam mo, may 2,000 na tayo. Yun ay makukuha nila kung aalis sila. Let's say, mga 30 years, aalis na sila dyan. Makukuha nila. Parang savings lang yan. Di ba yun ang explanation ni Yorme? Oh, tanda ko pa guys eh. Nung nangangampanya si Yorme, yan ang sinasabi niya dahil tinatanong nga yan. Di ba? At ang iniiwasan ni Yorme, kaya ginawa niyang ganun, hindi niya ipapangalan kung sino ma-awardan yan. Dahil may mga expert na sindikato sa mga housing na ganyan, di ba? Ang mangyayari diyan pag pinapangalan mo sa kanila, ibebenta lang yan. Di ba? So pag inabenta yan, susunod ulit makakuha ng bahay yon. Ganun din ang gagawin. Bibigyan siya ng bahay, tapos pagkatapos ng mga ilang buwan, ibebenta na. So hindi matatapos ang squatters, di ba? Yung housing project, hindi matatapos yun. Kasi magpaulit-ulit lang. Pero kung dahil hindi nakapangalan sa kanila, bayad lang sila ng bayad, hindi na pwedeng ibenta, mauubos ang squatter. Di ba? Dahil hindi mo pwedeng ibenta, hindi naman sa'yo yung nakapangalan yun. Pwede ka lang umalis, makukuha mo yung binayaran mo. So, minamadali daw niya dahil tatakbo siya ng pagkapangulo. Initayo naman, di ba? At ngayon, sino nakikinabang? Yung mga mismong squatter na nakatira dyan. At yung halagang 2,000 guys, di ba? Dito ka sa Maynila. Ang halaga lang yan. Bed space lang. Pag pumunta ka o nangupahan ka sa mga simpleng upa-upahan lang. Studio type lang, maliit na o room for rent lang yan. 2,000. Ano nga lang yan? Bed space nga lang yan eh. Dito sa amin, ang room for rent, 5,000 pataas na. Hanggang 7,000. Isang kwarto lang yun guys. Room lang eh. Di ba? Ganun ka mahal. Lalo silang hindi makaka-afford dyan. Pero dyan, di ba? Imagine mo, dati kang squatters. Di ba? Pag umuulan, di ba? Kinukwento nga ni Yorme, naranasan niya yun eh. Pag umuulan, wala kang masilungan. Kasi nga, squatter ka, di ba? Yung ulan, nababasa ka, hindi ka makatulog ng maayos. Yun ang iniwasan ni Yorme. At ngayon, binigyan sila ng Baseco community, di ba? Townhouse yun, up and down. Tapos yung condo naman, 45 square meter. Napakaluwag. Komportable ka, makakatulog ka ng maayos, may tirahan ka ng maayos, may mauwian ka. Ano pang gusto mo, di ba? Dati, doon ka lang sa squatter. So, minamasama nila yon. Para sa kanilang masama daw yun. Dahil nakatulong na sa tao, imagine, masama pa yon guys. Di ba? So, talagang ano lang guys, puro mga tirada lang. Puro banat na lang. Sabi dito, yan, ito na nga yung kanina, hindi naman kasi rent to own or lease own ng mga award agreement niya. Pinirmahan ni Isko ang mga nakatira doon. Sa madaling sabi, depektibo ang mga kontrata at hindi makatarungan sa mga residensya. So, yun guys, pinaliwanag ko na, naunahan pa nga kita. yun. Baka ibenta yan. Hindi matatapos ang issue ng squatters. So, sablay kayo dyan. Paninira lang yan, di ba guys? Sabi dito, kung mayroong mang dapat papurihan si Mayor Hani, dapat iyon dahil sa ang nangasiwa upang matuloy ang mga housing projects at Lacuna administrasyon ang nagbabayad sa mga
bilyong-bilyong inutang ni Isko. So yun na nga guys eh, di ba? Kasama nga kayo ng utang dyan. At natural sa yung magbabayad dyan, mag-administrator, di ba? Sa yung magtutuloy dyan, dahil siya na yung mayor, alam namang si Yorme pa rin. Di ba? Common sense lang yan. Common sense lang yan, congressman. Di mo ba maintindihan ng mga pinagsasabi mo? At sinasabi mo, dapat daw papurihan. Eh ano yung pinakita natin video kanina? Papuri ka ng papuri kay Yorme, di ba? So ito pa guys, tuloy natin. Masinop at maalam si Mayor Hani sa fiscal management and asset management ng mga resources ng Maynila. Marami siyang nagawang proyekto at programa na kapakipakinabang ngayon ng mga Manileño. Bakit yung kay Yorme ba hindi napapakinabangan? Ang dami nang nakatira doon. Yung mga estudyante tuwang-tuwa, masaya, ang daming ilang eskwela ay ilang libong estudyante ngayon ang nakikinabang dyan. Sa ospital ng Maynila. Di ba? Sino nakikinabang dyan? Yung allowance. So ano yun? Wala lang yun. Di ba? Bugok na itlog din ulit ba yun? Di ba? Di ba? So pinagmamalaki niya itong kay Mayor Hani Lacuna. At yun, slaughterhouse, Kalinga ng Maynila. Sangkatutak at sangkatutak pang iba nang hindi niya kinakailangan magtaas ng buwis o ibaon sa utang ng lungsod ng Maynila sa tune na 17.8 billion. Yun ang statement ni Representative Rolando Crocs Valeria. Guys. So yun, masinop daw at maalam itong si Mayor Hani Lacuna sa management at asset at resources. Eh yun na nga eh. Sa sobrang sinop, nandun lang sa City Hall. Eh paano yung ground? Nakalimutan niya. Paano yung pagkadugyot ng Maynila? Nakalimutan niya. Yung reklamo sa ospital, nakalimutan niya. Asa na yung alakbang? Magaling yan. Yung allowance delay na puporpit pa. Oh, anyari, di ba? So, sablay guys, sablay. So, alam nyo guys, mag-ingat po tayo lalo na sa, ito, District 2 to guys. Itong si Congressman Roland. Di ba? District 2, mag-ingat po kayo sa mga ganitong mga pahayag na nung una, puri ng puri kay Yorme, ngayon, ina-atake niya. Nasaan ang prinsipyo nitong mga taong na to? Di ba? At ngayon, lahat ng ginawa ng project ni Yorme, masama daw, pangit daw, may depekto daw, bugok pa daw, di ba? Nasaan na yan? Di ba? Ibig sabihin, siya na mismo nagsabi kanina, in-endorse sila ni Yorme, napagandang Maynila, proud siya ngayon na Manileño siya dahil sa ginawa ni Yorme. Ngayon, pangit na, di ba? So wala silang paninindigan. At bakit sila sumama kay Mayor Hani Lacuna? Natural, marami silang kapakinabangan kay Yorme. Mga personal na interest, alam na natin yan, di ba? Kaya nga nila pinili si Mayor Hani Lacuna. Siyempre, marami kang benefits dyan, guys, pagka nasa administrasyon ka. Kung hindi mo kayang bitawan yan, ang bibitawan mo ay yung prinsipyo mo. Sino mga may prinsipyo? Natural, una si Yorme. At sino mga sumunod sa kanya mga may prinsipyo? Sila JTB, sila Yan Ibay, at mga ibang sumama pa sa Yorme's Choice. So, di ba? Parang si Isko lang. Nung panahon nasa majority siya, nag-resign siya bilang minority dahil hindi na naaayon sa mahirap ang ginagawa ng majority. Binitawan niya na yung mga benefits. Di ba? So, narito guys, yung maiksing interview nitong si JTB. Ito yung mga taong may prinsipyo na nag-ala Yorme, na sinundan ng yapak ni Yorme. Hindi dahil nakikinabang sila, binitawan nila yon para kay Yorme at para sa Manileño. Narito guys, panoorin natin yung huling video, right? Pasok, JTV. Ito ba yung itsura ng tatakbo? Wala yung sinasabi, tatakbo ko ha. Walang gano'n. Ako nagtanong, boss, tanong ko po, tatakbo po ba kayo? JTV, huwag isipin nyo. Ito ba yung itsura ng tatakbo? Naka-short, naka-t-shirt. Ha? Wala pang ligo. Eh kung tatakbo ko, hindi nagpupuyat na ako, naglilista-lista na ako. Wala sa isip niya talaga. Basta ito isipin mo. Basta isipin mo tatakbo kang congressman, mag-focus ka, and let your leaders know that you are firm in running for congressman. That's it. Huwag mo isipin kung tatakbo ko o kanino.
Yun ay focus mo. Opo. The following day, meron kaming banding nila na mga kasama, kaibigan ko konsyal. And one of them is the brother, Councilor Philip. Sabi ko, Pep, mauna tayo mag-usap. Napaaga kami nag-usap. Nung nag-usap na kami, that's when I told him, sabi ko, galing ako kay Yorme. Oh, nagulat siya. Bakit? Tatakbo ba? Wala pare, wala na. Tapos sabi niya, hindi pare, tatakbo yan. Wala nga sinasabi, Pe. Di sinabi ko na sa'yo diretso, pare, tatakbo si Yorme yan. Parang sinabi sa'yo. Kasi sabi niya, ikaw ang congressman ko. You run. I will help in my own little way. Ano, the usual na sinasabi ni Yorme. Yun lang. Hindi. Pare, tatakbo yan. Pe, wala nga ang sinabi. Ba't ba pinipilit mo? Ang sabi niya, okay, ganito na lang. Okay, sakaling tatakbo. Kanino ka? Wait ba? Ayun na. Ayun na. Lalim yung tanong, no? Dito nagsimula. Ay ko, Pe, huwag mo akong pilitin sa mga. Hindi, pare. Okay. Pare, I love you. I love your family. Pero kay Yorme ako. Hindi ko iwan si Yorme. Boom! Parang yung lugar parang biglang dumilim sa kanya. Kita ko talaga yung change of Expression. Okay, pare. Pare, it's your decision. Pare, tandaan mo to. Sa decision mong yan, everything mawawala sa iyo. Okay, alam ko yan. Pero I've been there. Magkakasama tayo ng panahon ni Era. Naranasan ko yan. So, you don't have to tell me that. Alam ko. Dahil sinasabi ko lang. Parang hindi ko sasabihin kay ate to. It's up to you. Basta So yun guys, napanood nyo, di ba? Matindi si JTV, di ba? Yan ang mga may prinsipyong tao, di ba? Ano sa kwento niya guys? Di ba kinukwento niya na nagkita sila ni Philip Lacuna na kapatid ni Mayora, di ba? Pinapili niya. Sabi niya, kung tatakbo si Yorme, sino ang pipiliin mo? Kaya sabi nga ni JTV, di ba? Pare, wag mo kung tanongin ng ganyan, baka sagutin kita, di ba? Hindi nga, sabi niya, tatakbo yan. Hindi. Sabi nga ni JTV, hindi tatakbo. O sino, kanino ka? Ano sagot ni JTV? Siyempre, kay Yorme ako. Kumpare kayo, di ba? Di ba? Di ba sabi nila, magkakapamilya daw. Tinabla niya. Itong si Philip Lacuna. So, anong sabi ni Philip Lacuna? Anong warning niya? Mawawala ang lahat sa'yo ng benefits. Siyempre, di ba? Hindi mo na kakampi yung administrasyon. Kaya nga sila tinanggal sa kanilang committee, di ba? Anong sabi ni JTV? Okay lang. Di ba? Kasi may prinsipyong tao. Yan ang mga may prinsipyong tao, guys. Kagaya nila JTV. Sila yan yung Ibay. At ang mga sumama lahat sa Yorme's Choice. Yan po ang dapat binuboto. Hindi yung nag-iiba, di ba? Nakikinabang lang, ayaw ng bitawan. Yung pinupuri-puri nilang si Yorme, ngayon, inaatake na. Masama na yung lahat ng ginawa. Wala nang mabuting ginawa. Kaya mag-ingat po tayo. Kaya guys, tuloy-tuloy lang tayo guys ha. Kung napansin nyo, talagang araw-araw na guys, ang birada kay Yorme. Pero gaya ng sinasabi ko, araw-araw mo silang bumibira, araw-araw pa rin tayo magtatanggol. Hindi tayo papatinan. Di ba? Didepensahan natin si Yorme. Doon tayo sa may prinsipyo na mahal ng Manileño, di ba? Sa Yorme's Choice. So kayo guys, anong masasabi nyo dito sa mga atake nila kay Yorme na pinakita ko na yung lahat ng video sa inyo na nawawala yung kanilang prinsipyo para sa kanilang mga personal na interest. So dyan lumalabas ang tunay na may malasakit, may mahal yung Maynila, yung mga mahihirap, dyan mo talaga makikita. So huwag kalimutan guys ha, like, share, and subscribe po. At napakalaga, mahalaga yung comment nyo para yung sa loobin nyo, yung simpatsya nyo ay pakita natin sa kanila ang ating puwersa na si Yorme lang at ang kanyang mga kasamahan ang partido ng Yorme's Choice ang nararapat vote straight. So alright guys, hanggang dito na lamang po. Abangan nyo ang susunod kong vlog. Pagpalain tayo ng Poong May Kapal. So Manila, God first.